Maraming kultura ang may mga paniniwalang may mga bagay na maaaring magdala ng swerte sa loob ng tahanan. Ang mga bagay na ito ay hindi lamang mga dekorasyon, kundi mga simbolo ng positibong enerhiya, kasaganaan at proteksyon. Bukod sa ating mga maswerteng halaman, ang mga figurine at mga lucky charms ay pawang nagbibigay din ng positibong enerhiya sa loob ng bahay na maaaring umasenso ang iyong buhay. Narito ang ilan sa mga karaniwang itinuturing na swerte sa loob ng bahay. Mga figurine at simbolo. Elepante. Ang elepante ay simbolo ng lakas, karunungan at good luck. Ang pagkakaroon ng figurine ng elepante na nakaharap sa pintuan dapat, mga ka-clover, ay sinasabing nagdadala ng proteksyon. Ang figurine na elepante ay mayroong maraming kahulugan at simbolo na kaugnay sa swerte at magandang kapalaran. Narito ang ilan sa mga dahilan kung bakit ito itinuturing na swerte. Lakas at kalakasan. Ang elepante ay kilala sa kanyang malaking katawan at lakas. Simbolo ito ng katatagan, tibay at kakayahang harapin ang mga hamon sa buhay. Kaya naman, ang pagkakaroon ng figurine ng elepante sa bahay ay maaaring magbigay ng pakiramdam ng seguridad at proteksyon. Karunungan at katalinuhan. Sa maraming kultura, ang elepante ay itinuturing na simbolo ng karunungan at katalinuhan. Naniniwala ang marami na ang pagkakaroon ng figurine na elepante ay maaaring magdala ng kaalaman at magandang desisyon sa buhay. Kasaganahan at swerte. Ang nakataas na nguso ng elepante ay madalas na nauugnay sa pagdala ng kasaganaan at swerte. Ito ay simbolo ng pag-unlad, tagumpay at positibong enerhiya. Protection. Sa ilang kultura, ang elepante ay itinuturing na isang banal na hayop at sinasabing nagbibigay ng proteksyon laban sa masamang espiritu at negatibong enerhiya. Saan dapat ilagay ang figurine ng elepante? Sa pintuan, upang magdala ng swerte at proteksyon sa tahanan. Sa opisina, upang magdala ng tagumpay at pag-unlad sa negosyo. Sa bedroom, upang palakasin ang relasyon sa iyong partner. Feng Shui coins. Ang mga sinaunang Chinese coins na nakatali ng red ribbon ay simbolo ng kayamanan at kasaganaan. Ang Feng Shui coins ay matagal nang itinuturing na simbolo din ng swerte. Ang mga ito ay kadalasang nakikita na nakagapos ng pulang tali at nakasabit sa iba't ibang lugar sa bahay o negosyo. Ano ang simbolo at kahulugan nito? Bilog na hugis, sumisimbolo sa langit, walang hanggan at pagkakaisa. Kwadradong butas sa gitna, kinakatawan ng lupa at ang pagkakaroon ng balanse sa buhay. Kulay pula. Ito ang kulay na swerte at good luck sa kulturang Tsino. Red string, nag-uugnay sa mga coins at nagpapalakas ng kanilang enerhiya. Ang kombinasyon ng mga elementong ito ay nagbibigay ng malalim na kahulugan. Pag-akit ng yaman. Ang mga coins ay direktang nauugnay sa pera at kayamanan. Proteksyon. Naniniwala ang mga tao na ang mga coins ay nagsisilbing isang anting-anting laban sa masamang kapalaran. Balancing enerhiya. Ang paglalagay ng mga coins sa tamang lugar ay tumutulong sa pagbalance ng enerhiya sa isang negosyo. Paano gamitin ang Feng Shui coins? Sa wallet, upang maakit ang pera at magkaroon ng masaganang buhay. Maaari din itong ilagay sa iyong bag kung saan
Lagi mo itong daladala kapag ikaw ay aalis ng bahay para sa positibong enerhiya. Sa tahanan, ilagay sa mga sulok ng bahay, malapit sa pintuan o sa lugar kung saan ka nagtatrabaho para sa mas maayos na cash flow. Sa negosyo, i-display sa lugar kung saan nagaganap ang mga transaksyon. Mahalagang tandaan, ang paggamit ng Feng Shui coins ay isang paraan upang magdala ng positibong enerhiya sa iyong buhay. Ngunit hindi ito garantisadong magdala ng instant yaman. Sila ay mga gabay lamang sa iyong pagsisikap at positibong pananaw. Horseshoe. Sa maraming kultura, ang kabayo ay simbolo ng good luck. Ang pagkakaroon ng horseshoe na nakasabit sa itaas ng pinto ay sinasabing nagdadala ng swerte. Kahulugan at simbolismo ng horseshoe. Ang horseshoe sa itaas ng pinto ay matagal nang itinuturing na simbolo ng swerte. Sa maraming kultura, kabilang na ang mga Pilipino. Narito ang ilang posibleng dahilan at kahulugan nito. Proteksyon. Naniniwala ang marami na ang horseshoe ay nagsisilbing isang anting-anting na nagtataboy ng masamang espiritu at negatibong enerhiya. Ang hugis nito ay sinasabing nakakabit ng swerte at pinoprotektahan ang mga taong nasa loob ng bahay. Kasaganaan, ang kabayo ay simbolo ng lakas at katapatan. Ang horseshoe bilang isang bahagi ng kabayo ay nauugnay sa kasaganaan at kayamanan. Ang paglalagay nito sa taas ng pinto ay sinasabing nagdadala ng magandang kapalaran at yaman sa tahanan. Swerte. Ang horseshoe ay madalas na nauugnay sa mga swerteng pagkakataon. Ang paghahanap ng isang horseshoe ay itinuturing na isang magandang sinyales. At ang paglalagay nito sa taas ng pinto ay sinasabing nagpapatuloy sa swerteng iyon. Paano ilagay ang horseshoe para swerte? Paikot. Para maakit ang swerte, dapat ilagay ang horseshoe na nakabukas ang itaas, parang isang mangkok na nakaharang sa swerte. Pabaliktad, para mapanatili ang swerte na nasa loob ng bahay. Maaaring ilagay ang horseshoe na nakabukas ang ibaba, parang isang mangkok na nakasalo sa swerte. Paalala, ang mga bagay na ito ay mga simbolo lamang at hindi garantiya na swerte. Ito ay mga gabay lamang na maaaring magdala ng swerte sa loob ng bahay, lalo na't ikaw ay may malakas na pakiramdam at positibong pananaw para maghatid ng kasaganaan sa iyong buhay. Ngunit, ang tunay na swerte ay nagmumula sa loob ng isang tao at sa kanilang mga gawa. Hangad ko sa inyong lahat mga ka-Clover ang masaganang buhay. Maging positibo para sa positibong enerhiya na aakit sa iyong buhay. Bukod pa riyan, meron po tayong kasabihan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.